morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 11. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsitsiga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Today, simulan po natin yung isang series na pinamagatan kong Be Bold series. Gusto ko po kasi na makita natin ang buhay ni St. Paul, kung paano po siya naging matatag sa buhay na ito. At alam ko yan po ang panalangin natin. Sa simula ng taong ito. Kaya naniniwala po ako, posibleng maganap sa mga believers, yung experience ni St. Paul na sinabi niya rito, na bagamat siya po ay dumaan sa maraming pag-uusik at paghihirap, siya ay iniligtas ng Panginoon. At sinabi niya nga, dito po, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Posible ba yung ganong karanasan? Posible po. Kaya dito po makikita nyo, nagpapayo po si St. Paul kay Timoteo. Kasi ipinakita niya kay Timoteo yung kanya pong buhay. At ito'y tinutularan ni Timoteo. Alam niyo po, sa Bible po mahalaga po yung makakita tayo ng magandang huwaran sa buhay. Lalo na sa buhay ng isang mananampalataya. Katulad ni St. Paul na hindi niya ikinahihiyang sabihin na follow me as I follow Christ, sabi sa 1 Corinthians 11:1. Kasi sa buhay na ito, pagka ang sinundan natin ay bulag, mapapahamak po tayo. Yun po ang sinasabi ng Luke chapter 6 verse 39. At ang sabi ng Biblia, tayo rin dapat maging halimbawa sa ibang believers. Sabi nga, in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Para maraming tao po ang ma-inspire po na lumakad ng may pananampalataya sa buhay na ito. Ngayon, talakayin lamang po natin yung dalawang aspeto ng buhay ni St. Paul na sa tingin ko po ay makikitaan natin ng magandang aral. Unang-una sa English Bible po, binabanggit diyan yung my teaching. Sabi ni St. Paul, tinularan ni Timoteo yung kanyang mga itinuro. So sa panahon natin ngayon, nakakatuwa pong isipin na marami na pong nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ano ba yung pagkakaiba ng pangangaral ni St. Paul? Para sa akin po, yung pangangaral po ni St. Paul ay buhay. Makapangyarihan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verses 4 and 5, not just words but demonstration of the Spirit's power. Yun po ang description niya. Sabi niya, so that your faith might not rest on men's wisdom but on God's power. So, hindi lang pala sermon ang dinideliver ni St. Paul. Every time nagme-mensahe po siya, kundi yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dun sa Acts chapter 14, verses 8 to 10, makikita nyo po, may isang lumpo na nakikinig lamang kay St. Paul, gumaling, habang nakikinig sa pangangaral po niya. At alam niyo po, napakahalaga po ng signs and wonders. Kasi ito po nagpapatibay na ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi sa Romans chapter 15, verse 19. At ganun po kung mangaral si St. Paul. Hindi po puro kwento lang. At hindi rin po puro ingay lang, kundi taglay-taglay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napakahalaga po kasi na makita natin na pagka ang katotohanan ay naipapangaral, nagpapalaya ito ng buhay ng tao. Yun po ang sinasabi ng John chapter 8 verse 32. The truth shall set you free. Napakapalad ko po noon. Napakasimple lamang nung mensahe na pakinggan ko nung ako'y na-born again. Pero kasama po doon sa kaligtasang aking tinanggap, gumaling po ako sa aking karamdaman. Kaya hanggang ngayon po, ganun po ang tinitignan ko sa mga mensahe na napapakinggan ko. Yung effective po sa buhay, yung magagamit mo, yung makapangyarihan, hindi yung puro salita lamang. Pero walang taglay na kapangyarihan. Pwede nyo pong maging basihan po yan. Kasi ang totoong
pangangaral po ng salita ng Diyos, palalayain ka nito, sabi sa John chapter 8, verse 32, sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan sa iyong buhay. Okay? So makikita nyo po, no? His message is alive. Kaya alam nyo po, piliin nyo po yung mensahe na kung saan kayo po'y nababago. Ano po? Napakahalaga po nun. Kasi kung ano po yung inyong pinaniniwalaan, makaka-apekto po ito sa inyong pamumuhay. Ano po? Marami kayong maririnig na mensahe po sa panahon natin ngayon. Ano po? And it's useless na makipagtalo pa sa ibang tao. Para sa akin po, kailangan yung mensahe effective, powerful. Ano po? Kumbaga sa gamot, no? Pag ininom mo, tatalab sa iyong buhay. Ganun po ang salita ng Diyos. Ano po? Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. Pangalawa po, makikita nyo ang buhay ni Saint Paul, anointed. Kaya sinasabi niya, my way of life. Paano ba namuhay si Saint Paul? Para sa akin po, sinasabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 12, our struggle is not against flesh and blood. Tayo po, pinipilit nating i-improve yung ating buhay, ano po, at yung mga tinitignan nating solusyon, kadalasan po, man-made, ano po. Pero sa totoo lang po, bagamat nakatira tayo sa mundong ito, ang pakikipaglaban natin ay hindi katulad ng mga nasa sanlibutan. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10, verses 3 and 4. So, paano tayo haharap sa buhay na ito? No, realidad na may mga problema, may mga pagsubok, ano po, sa ating pong buhay, sa ating ministry, ano po. Alam niyo po, napakahalaga po na i-train natin yung sarili natin spiritually. Sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. At ako'y naniniwala po, si Saint Paul po kumukuha siya ng kalakasan sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Ganun lamang po, kasimple. Ano po? Ini-equip niya yung sarili niya sa salita ng Diyos, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17, at sa pananalangin. At alam niyo po ba, ang tagumpay po niya ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kung naalala niyo dun sa Acts chapter 16, sa verse 25, sa pananalangin lamang ay nakalaya po sila doon po sa kanilang kulungan. Ano po, paalala sa atin na battles are won by prayer. Ano po? At ang sikreto po ng anointed life, ano po, ay yung ating pong relationship sa Word of God at sa ating pong pananalangin. Kasi ang tunay na anointed na buhay, kusa po yung nagbibigay ng magandang resulta. Ano po? Kaya huwag niyong problemahin yung resulta. Ipag-pray po natin na this year, anointed po yung ating buhay. Ang kinin natin yung panalangin po ni Saint Paul sa Ephesians chapter 1, verses 17 hanggang 19. Natataglayin natin yung spirit of wisdom and revelation. Kasi mahalaga po yan, sabi rito, so that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparably great power for us who believe. Kasi tataglayin natin ito sa ating buhay kung tayo po ay magpapakalalim sa ating pong buhay spiritual. Kaya alam niyo po, sabi ng iba, maraming prinsipyo, pastor, sa buhay. Hindi po, babad po kayo sa salita ng Diyos, sa pananalangin. Ano po, at pagka-anointed po ang inyong buhay, yung pong resulta hindi niyo po problemahin. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.